Magandang araw mga ka-agri. Ngayon ay nandito tayo sa isang espesyal na lugar. Isang goat farm na nag-aalaga ng isang kilalang breed ng kambing, ang Anglo-Nubian. Ganyan nakalaki. Panahon po natin yung tag-ulan. Marami pong lamok. Ito po yung mga pagkain po sa mga pagkain ng mga kambing po namin dito. Paputo ng US sa veteran ranch po. Tara, samahan ninyo ako at tuklasin natin kung ano ang espesyal sa lahing ito at kung paano sila inaalagaan. Ang Anglo-Nubian ay isang breed na nagmula sa ibang bansa. Kilala sila sa kanilang mahahabang tainga, matangkad na katawan, at syempre, ang kanilang mataas na kalidad ng gatas. Ito tayo ngayon sa isang farm sa Palawan, sa DL Palawan Nubians. So ito po yung housing ng kanilang kambingan. Dito po yung kanilang hagdaan paakyat. Tapos mayroon pong ramp dito. Yan. Pag-akyat dito, ito na yung bumungad sa inyo yung mga kambing. Tapos gumagamit sila ng plastic na sahig para mas matibay. Tapos yung gitna gawa sa kahoy. Ayan. Tapos nakalong-span yung bubong, mga parlins. Tapos dito yung quarters ng mga bantay. Ako si Karipa Pips or sa kilalang bilang Dudoy dito sa amin sa farm. Isa po ako sa pinagkakatiwalaan ng may-ari na walang iba kundi si Mr. Dennis Lim and Jacqueline Ronquillo. Ito po ay nagsimula po itong farm na to. Pag-aalaga ng kambing yung may-ari is nung start nung pandemic, dahil walang magawa dahil pandemic po, di makalabas yung tao. Dahil yun, doon po sila sa farm. Meron po silang farm dati sa Aborlan. Dati po yung mga kambing na to ay doon po talaga sa Aborlan. Nilipat lang po nito nung time na itong year din na 2025. Bali maraming history din po itong bago po na tapos nun po talaga itong kambingan na to, itong pagpapatayo ng kambing. Kumbaga nag-start lang po na amat-amat. Wala pong engineer, wala pong ang talaga ng plano nito is yung mismong may-ari lang talaga. Siya lang po talagang nagplano ng mag-construct nito hanggang sa pag-transfer po ng mga kambing na to. Noong una is pangilan nila hanggang sa, yun po, dumami na hanggang sa ginawa na po, nag-breed na po sila, nag-breed. Bali, ang kambing na po ito ay wala po dito sa Pilipinas na bibili, kundi galing pa po ito ng US sa veteran ranch po, kung tawagin sa lugar sa US. Ang lahi po ng mga kambing natin na to ay Anglo-Nubians po. Pero imported po lahat mga yan. Binibinta lang po dito yung mga nagkakaedad na ng mga 4 months, 5 months po. So ilang kambing po yung meron tayo? Siguro po aabot na rin po ito ng mga kulang-kulang mga 80 piraso po. Dahil nabawasan na po gawa po itong iba na naibenta na sa mga iba pong mga magkakambing sa Manila. Yan po. Isa po siya sa mga kilala po talagang nagbi-breed po talaga ng mga kambing na mga imported talaga. Pero po ba kahirap ang mag-alaga ng ganito na mga kambing? Kahirap dahil una po ay yung pagpapakain. Talagang nandun po na po yung gastos talaga nun. Ito po yung mga pagkain, isa po sa mga pagkain ng mga kambing po namin dito. Yung kutawagin namin po dito ay ipil-ipil. Ito po. Bali namumulaklak din po ito. Yung bulaklak po nito ay pwede pong gawing ulam. Yung bulaklak na to. Tapos ito pong, kung makikita niyo po yan, yung parang mga palay na yan, yan po yung Mombasa. Yung tinanim din po yan. Tapos meron din po tayo sa baba, yung kung makikita natin, lalapitan natin yung area dito, makikita niyo yung mga tanim na yan, yan po yung indigo. Yung mga sanga-sanga po niyan, ang ginagawa pong pagkain po. Ito po. Ito yan. to. Yan po yung indigo. So tinanim talaga to siya? Opo, ito po ay tinanim po talaga isa-isa. Yung isa, maganda po to siya pagka nagrabong, pag hindi siya kinukunan, marabong po yan siya. Pati yun sa taas? Ito po, yan pati ito po sa taas po na yan, tinanim po yan, lahat po. At saka siyempre yung katiwala po na talagang mag-aalaga po ng kambing na to. Kasi sa panahon po natin ngayon, tag-ulan, marami pong lamok. At saka yung
tawagin dito sa amin sa Palawan, niknik. Yung maliliit na Makati mga gat. Yun ang karamihang dumadapo sa mga alaga nating kambing. Tapos pagka nakagat po yung alaga nating kambing, nagkakaroon ng galis. Kaya mas maganda po, pinapausukan po natin umaga o kaya hapon. At saka nakakatulong din po sa ubo at sipon tong usok kasi nailalabas nila yung ubo nila, yung sipon nila pagka nalanghap nila yung usok. Kaya umaga hapon po namin ito ginagawa. Sa ngayon po is wala po siyang kinikita ngayon sa pagkakambing niya. Talagang inaalagaan pa po, pinaparami pa. Ang native is, kahit sa pakawalan mo lang siya, okay lang yun. Hindi katulad po ito ng mga imported na mga Anglo-Nubians, makakain lang po yan ng damo na hindi para sa kanila, nagtatatay-tay na po yan siya. Kaya mahirap po, sensitive din po talaga yung kambing. So yung mga pagkain, yung mga damo na nalaglag, pinabalik rin. Hindi na po pwede. Kasi yun po ang magkukus ng bulati, sakit. So bago talaga ulit. Opo. Kaya dapat po, bago po talaga. Once na may pumasok po ng mga bisita, nagsasanitize po dapat talaga ang pagpasok dito kasi pwede po tayong dumala ng mikrobyo o ng bakterya sa kanila. Pagkain po dito na pinapakain po natin sa mga kambing na to ay mga galing po sa mga tinatanim din po pinapatanim din ng mga mayari tulad po ng Mombasa, Indigo, Sitaria, Napier, yun po. Marami pang iba, pati mga bagay na pwede po sa kanila ay yun po yung pinapakain dito. Kaya karamihan po, kung makikita niyo po sa area na to paikot, ay tinanim po talaga, hindi po talaga sadyang tumubo yan, itinanim po talaga. Dito may daanan din, meron din daan sa gitna. So pwede magpakain dito sa gilid. Kung mapapansin natin, magkahiwalay yung pagkain, nandun yung mga damo, tsaka yung mga feeds na binibigay. Etong side naman, nandito yung kanilang tubig. Pakahalaga po nun na hiwalay yung kainan sa tubigan para sa hygiene tsaka sa safety na rin ng mga kambing. Kaya hiwalay yung tubig nandun sa kabilang side. Dito puro pagkain. Pagdating po sa manag-aalaga po dito, yung daily routine po nila, pagkagising po sa umaga, is maglilinis po sila una ng kulungan. Kailangan po talaga ma-maintain po yung malinis po ng area dahil nga po para maiwasan po yung bakterya sa mga kambing. Tapos pangalawa po is yung pagpapakain nila sa umaga. Tapos pagdating po ng alas 10, magpapakain din po sila. After po ng alas 10 po, mga alas 12 po alauna, papakain din po sila alas 3 hanggang alas 5. Tapos pagdating po ng gabi, mga 10 or 11 po, nagpapakain pa rin po yung nagbaalaga dito. So ano yan sir, parang thrice or 4 times a day? Sabi po natin na 4 times a day, mga ganun po. Wala sir commercial feeds na Meron po silang pinapakain dito na binibilihan po yun ng darak na mais. Minimix po yun, darak na mais, darak na palay, ng asin, ng may gatas din po na inalo, tapos minimix po yun siya. Tapos sir, yung dumi saan po nilalagay? Yung dumi po, pagka nililinis po yan, winawalis po nila yan, tapos ini-sprayhan po ng tubig para maging malinis po ulit yan, binabrasan po nila. Tapos yung dumi po niyan, iniipon po nila at binabaon po nila sa lupa. So pwede siyang maging animal Compost, manure? opo. Hindi sir yung ulog sa baba. Hindi, may iba pong nahulog po ay kinukuha rin po yan. Nilinis pa. Nililinis din po yan. Kaya pag umakyat po kayo dito, pagkatapos na pagkain, malinis po yan dito. Kung makikita niyo po, marami siyang damo, gawa po kasi na nagpapakain sila. Kung kain ng kambing sir, anong Ginagawa po namin dito, tinatambak po namin kasi pinapang-abuno po namin sa mga parang animal manure? opo, mga tanim din po na pagkain din po nila. Bali, ang mga lalaki po ay hinihiwalay po talaga natin. Hinihiwalay po yan nila. Yung mga lalaki, mga bata, at saka yung medyo may edad na. Ito po, Sir, bakit? para ma-classify po, ma-identify din po yung mga kambing na kung ilang buwan na po yan, kung pinaghihiwalay po. Kasi minsan po may mga sutil din talaga na kambing na barako na mas matanda sa kanila. Tapos ito pong way na to, ito po yung way ng mga lalaki. At sa kabila naman po ito yung mga babae. Balik, bawat box po yan, may mga edad po yan kung gano'n na po katatanda yung mga yan. Line po ng kanilang kulungan. Yan, may mga kulungan ng barako doon sa gilid. Tapos ito yung pinaka main pen ng mga kambing. Tapos may pathway sa gitna. Tapos dito ulit yung isang pen. So
So nakahiwalay yung mga lalaki, babae, naka-age bracket din para madali na ma-monitor yung kondisyon ng mga kambing. Tapos yung pathway sa kabila, doon naman yung patubig. So hiwalay siya dito sa pakainan. Then may mga CCTV sila naka-install, may solar light, may kuryente po dito sa lugar. Kaya nakakapailaw din sila. So talagang minomonitor po nila itong kanilang kambingan. Kasi hindi rin po biro yung pag-aalaga at pag-maintain ng ganitong klaseng farm. Sa mga nais pong mag-alaga nito at sa mga nagbabalak pa nito at sa mga nag-aalaga na, alam po nila kung gaano talaga ka-expensive yung ganitong klase ng pag-aalaga. Pero napakaganda, napakasarap daw para sa buhay nila. Libangan, ika nga nila, libangan. At saka may dulutin tulong na siyempre business, kapag may bumili siya talagang may kikitain ka din. Pero siguro sa loob ng isang taon siguro makakabenta ka rin siguro ng ilan din. Siguro sabi natin mga 20 kung talagang maraming bibili sa'yo. Tsaka talagang imported po yung lahat ng mga kambing dito ay hindi po talaga galing dito sa Pilipinas. Ito po ay galing pa po sa US, sa Veterans Ranch po. So itong isa na to naka-isolate dahil meron siyang health condition para hindi mahawa yung mga alaga sa taas. Nakabukod siya dito sa ilalim. Anong pong objective ng farm na to? Mag-produce siya ng breed o for meat product? Ayun. Yun po, magandang katanungan mo sir at natanong mo din yun. Ito pong purpose po nito, pwede po siya, ang talaga nakasad din po ito, na magkukunin po. Kasi ito po yung tinatawag na dairy goat din po ito. Bali po yung ito tinatawag na, dito rin po na yung dairy milk, yung gatas. Ito po ay yung gatas po nito, pwede ginagamitin po ito siya sa paggawa ng mga soap, lotion. Yan, ito po. Sa pagkain, yun din po. Fresh milk, yan. Iniinom din po yan. Sa ngayon po sir ay meron na po silang plano regarding doon sa pagpuproduce ng yung paggamit ng milk na to sa mga inahin. Pero dati po kasi meron silang plano na magkakaroon sila ng paggawaan ng lotion, ng sabon, pampaputi, whitening soap, yun po. Nakapokus sila ngayon sa pagpaparami tsaka kasi mula po nung lipat nito sa Burlan, kumbaga nire-recover pa nila yung pag-transfer nito.